Pam Baricuatro. Okay, tignan natin. Yes. Unang-una, si Pam Baricuatro daw gabiga-biga man katulad kay Gwen Garcia. Retokada ba si Pam? Wala naman akong ito sabi niya, 2 days ago, a true leader does not climb by stepping on others. A true leader rises by lifting others. I think, sinabi niya ito nung na-interview si Inday Sara. Tama ba ako o mali? Mag-comment kayo dyan. Na si Bangag is ang konteksto inutil, walang ginawa sa bayan, kundi, yan, yung ginagawa niya ngayon. I think para kay Inday Sara to, right? Tama? Kung ito ay para kay Inday Sara, ang sinabi ni Pam Baricuatro, which is kinuyog siya, ng comment section, sabi pa nga dito, a true leader knows how to repay the people who help her elected with good deeds. Okay? Hindi na talaga natin maialis na may mga taong user na sumakay sa mga Duterte nung nanalo, ayun, nag-kiss-as na kay Bangag. Nag-kiss-as na kay Lisa Tanas. Okay? Dati, pero actually tama talaga yung hula ko. I never liked her. Okay? I never liked her kasi parang walang silang pinagkaiba ni Gwen Garcia. Lalo na ngayon, na lumabas na yung kanyang eksena. At mo, kinuyog siya ng mga DDS. Ang totoong leader ay hindi namamangka sa dalawang ilog. Okay? True leaders also means staying consistent with the people who supported you. Alam niya na ni Pam Baricuatro, mag-comment pa ka dyan, basahin natin, na Bangag si Marcos Jr. Again, it's vested interest. Nanalo siya because of the 30 supporters. Dahil buwisit na buwisit ang mga Cebuano kay Gwen Garcia, nakalaban niya. Para mas marami pang time si Baricuatro magbiga-biga sa reels. You know, ako nagre-reels ako, di ba? Ang hirap mag-reels minsan nauubos yung isang oras ko sa isang reels lang kasi mag-edit ka ba? Pero yes, dumikit. Ito yung problema sa politics. Kaya nga dapat talaga mag-ingat si Inday Sara. Ate mo, siya, kinuyog talaga siya. Sabi ng nag-comment, doon pa din kami sa nagpanalo sa'yo. A true leader does not create division among people. Instead, she or he brings people together for the greater good. Bakit kailangan ilip si Bangag, Pam Baricuatro? Bakit ililip mo ang isang adik na nakita mo na yung isingot niya, yung ilong niya, ang gums niya dumudugo, tumutulo ang ilong. Kaya may mga nagtatanong, nabigyan ka ba ng maleta? Pero actually, hindi niya na kailangan bigyan ng maleta. Mismo sa Kapitolyo ng Cebu, if gusto niya gumawa ng pera, pwede siyang gumawa ng pera. So, ilang ano ba yon? Ang mayor ba 3 years lang? Ay, governor? I forgot. 3 years? Sana may papalit sa kanya na totoo. User siya. Okay? At saka yung mga biga-biga niya, nabuisit tayo nun kay Gwen Garcia, na nagbiga-biga, na parang kalabera ng itsura, nag-tiktok ang alpot, di ba? At siya naman nag-TikTok din, nagbiga-biga. It's okay to TikTok. But parang abala siya sa pag-TikTok. Sabi ni concerned citizen, nakakalungkot. Huwag ka malungkot. At least nahubaran natin. Pag may nakikita, 3 years lang, di ba? Huwag yun ang papanalunin yung bigatla na yan. Kasi traidor. Akala natin, mag-a-align sa pinaglalaban natin. The fact na siya ay sumusuporta kay Bangag at kung ano pa, okay lang sana kasi normal lang kasi governor, pag pumunta ang presidente, wala kang magawa kasi, it's your duty as a governor para, i-welcome ang presidenteng Julul at Bangag at si Lisa Tanas. Pero magsulat-sulat ka pa, okay? Di ba? Magsulat-sulat ka pa na ganito ganyan, chuchu-chuchu, epal ka. Tama yung mga nag-comment. Na true leader ay hindi dapat balimbing. Okay? Ang dami kinuyog siya. Lifting the first and final term. Ha. Sabi ng mga Duterte supporters. From green to colorblind, word of the day is colorblind. Ha. I climb by others for lifting the leader. Okay? A true leader have awkward moments, especially if guilty. Ha. Alam mo, kinuyog siya. Hindi ka ba nakakita, Pam Baricuatro? Diba? Kung si who's that? Si Gwen Garcia nga daw kalabera. Okay? Si Pam Baricuatro naman daw, siopaw na gusto ng pumutok. TikTok, di ba? Di ba? Mas majoba naman siya sa akin, kaya pwede ako mamintas. Di ba? Pwede tayo mamintas. So, baka naman may maleta din si Pam ng Cebu. Kamukha tuloy natuloy si Pam sa pinalitan niya. Kaya nga wala silang pinagkaiba. Wak-wak ng Cebu. Anong code natin kay Pam Baricuatro? Kung wak-wak yung isa, baboy ng Cebu. Baboy Ramon ng Cebu, pwede ba yun? Okay? Alam nyo, okay?
Yung mga vloggers na mga epal-epal ngayon, may bago ngayon yung inaaway ni Iloy. Hayaan mo na yan si Iloy. Ibigay ko na yung crown diyan sa magaling, okay? Hindi natin yung mga nagpapasikat ngayon, gusto magdebate kay Sara, let Iloy Bugris deal with them. Kasi alam niyo naman ako ang pinaka-target ko, okay? Itong mga bangag. Okay, yan yung intention nila to divert the issue. Balyena ng Cebu, pwede rin. 'Di ba? Cooking, balyena ng Cebu. Sabi ni Herbert Magsino, sana yung mga Brave 18 sumama na sa grupo ni Captain Dado para matuloy na ang ano pa ba si Dado? Active pa? Para nabanggit sa yung ba yung Dado na nabanggit na doon sa 18 doon sa sworn statement, hindi ba siya 'yon? Okay. Vampira ng Cebu. Wakwak, wakwak ng Cebu, whatever, pwede, 'di ba? So yun yung comment ko. Okay? Traidor sa bayan, traidor sa Cebuano, walang pinagkaiba kay Wakwak. Kaya siya ay kay Calavera ng Cebu. Calavera. O yan, vampira. Okay, sumisip-sip ba ng dugo? Okay, yun ang comment ko doon mga babayan. So it's hard sa politics talaga. Marami talaga, even sa buhay natin. Kaya mag-ingat kayo. Sa buhay natin, sabi nga nila, kapag hitik ka ng bunga, sabi nila si giti ng Cebu, pwede man, bilat ng Cebu. Oh, pwede rin yun. So sa buhay kasi, marami talagang gagamit sa iyo. Katulad niyan, ginagamit kay ni Sara, kay PRRD, Kaluoy, di ba? But linta ng Cebu, pwede rin, sabi ni Jose. Pero sabi nga ako, pangahawakan ko na lang sinabi ni Inday doon sa kanyang interview na yung mga atake sa kanyang personal, parang pwede niyang okay lang yon kasi yung personal. Pero yung pagnanakaw sa kaban ng bayan, kaya sabi ko, I wish for first time sa history ng Pilipinas, magkakaroon ng batas, okay, na i-retroactive. Na nagnakaw ka nung 10 years ago at napatunayan na magnanakaw ka, pwede kang gurgurin patiwarik. Okay? Sabi ni Gerald DB, anong masasabi mo kay Isko Moreno? Ano ba ang ginawa ni Isko? May bago ba siya? Well, for president, of course, Isko. Isa pa yan, di ba? Ang mga Marcos, pananagutin ko. Parang si Pacquiao, ang mga Marcos, pakulong niya si Imelda. They're all the same bullshit. Okay? Of course, for president, kung yan ang tanong mo, Gerald Dibe, hindi ko alam kasi kung anong, I'm busy, traveling, kaya hindi ko alam ang mga pinagagawa ni Isko Moreno. Okay? Wag na daw paniwalaan si Pambari 4. Huwag mo na paniwalaan yung Jololis na yun. Okay, wala namang ginawa kundi magbiga-biga, mag-TikTok. Buti sana kung okay lang mag-TikTok once in a while. Pero yung parang kinakarir mo na, yung pagpa-practice pa lang ng mga dramatization na yan, it takes time. Na dapat ginugugol niya sa mga Cebuano. Hindi yung, it's the same thing, pakitang gilas, chuchu, ganyan. It's sad sa ating bayan. Kaya di ba sabi ko sa inyo the other day, sasakupin ko na lang kayo.